Naoya Inoue versus Janriel Casimero. Ito ang laban na pinakainaabangan noon ng marami sa ating mga Pinoy boxing fans. 3 taon na ang nakakalipas nang naikasa na sana ang magiging laban ng dalawa upang paglabanan sana ang nooy hawak nilang mga korona. Ang kaso nga lang ay bigla itong nakansila nang dahil sa nangyaring pandemya. Ngunit ilang buwan lamang ang dumaan ay nakagawa naman sila ng paraan upang ang sports ng boxing ay muli nilang mabuksan. Gayunpaman, ang laban sa pagitan ng ating kababayan kontra dito sa The Monster ng Japan ay tuluyan na nilang pinagliban. Kaya naman nang dahil sa sobrang pagkainit at halos 1 taong pag-aantay ay humanap na lamang sila ng panibagong makakalaban. At ang boksingero na kanilang nakuha ay isang wala pang talo na kalaban na si Duke Maika. Siya ay nagmula pa sa bansang Ghana sa West Africa. Bagamat ito'y hindi gaanong kilala, ay nagtataglay naman ito ng nakakatakot na kartada. Meron siyang 24 na panalo at 19 sa mga ito ay sa pamamagitan ng knockouts. Kaya naman masasabi nating hindi talaga basta-basta at isang di-kalibring kalaban itong kanilang nakuha. Dagdag pa dyan ang kanyang malawak na karanasan bilang isang amateurista kung saan ay kanyang narepresenta ang bansa nila noong taong 2012 sa London Olympics. Taong 2012 din na magpasya na itong pasukin ng professional boxing. At sa unang 3 taon ng kanyang karera ay sobrang napaka-impresibo ng kanyang pinakita. Dahil 13 magkakasunod na panalo ang kanyang naitala at ang lahat ng mga yon ay pinagapang niya sa ibabaw ng lona. March 28, 2014 nang kanyang makuha ang WBO African Bantamweight title. Matapos niyang durugin ang kapwa undefeated na boksingero na si Iko Wilson. Taong 2016 naman nang muli siyang makakuha ng isa pang titulo nang tanghalin ito na Commonwealth Bantamweight Champion. Matapos nitong gapiin ang pambato ng bansang Inglaterra na si Matthew Chanda. Kaya naman dahil sa mga tagumpay na ito ni Duke Maika ay mas lalong tumaas ang kanyang kumpiyansa na madali na lamang para sa kanya na makuha ang titulo na hawak nitong si Janriel Casimero. I know he's a good boxer and this is what I'm crying for, this I'm hungry for this, so this is what I'm crying for. So people will expect, people will see a good boxing and I think I'll give good performance and I'm gonna bring the title back home to Ghana, you know what I'm saying? Gayunpaman ay hindi natitinag sa perpektong kartada nitong si Duke Maika ang defending champion na si Cuadro Alas. Bagkos ay mas nanggigigil pa nga ito na pagbuntungan ng galit niya itong kawawang taga-Ghana nang dahil sa ginawa sa kanya nitong kampo ni Naoya. Kawawa to si Duke Maika kasi siya yung mapagbibigyan ng galit ko sa binigay nila ni Babarom sa akin kasi ilang buwan ako dito sa Las Vegas, mag 8 months, 9 months na ba o muntik na magiging 1 taon. Na yun. Kaya si Maika talaga yung yung masasalo niya lahat, yung galit at saka inis. At nang tumuntong na sa timbangan ang dalawa, ay dito makikita ang bato-batong postura nitong si Duke Maika. At halatang pinaghandaan nito ng husto ang magiging laban nila nitong si Janriel Casimero. Habang itong ating kababayan naman ay kalmado lang na nakuha ang tamang timbang. Dito sa unang round pa lang ay pukpukan na agad ang palitan ng mga suntok ng dalawang boksingero, kung saan ay walang takot na nakikipagsabayan. Dito kay Casimero, itong matapang na Afrikano. He's even talked about how frustrating it's been because of COVID. He's had several fights fall through the cracks, getting your mindset, and he's even talked about how frustrating it's been because of COVID. He's had several fights fall through the cracks, fight, and then that falls through, and then you fight a guy like Maika. You got to be careful. Not several fights fall through the cracks, fight, and then that falls through, and then you fight a guy like Maika. You got to be careful not to overlook a guy. Sa pagpasok ng round number 2 ay tila ba unti-unti nang tumataas ang kumpiyansa nitong si Duke Maika.
dahil mas lalo pa itong naging mas agresibo sa pag-atake dito kay Jonriel Casimero. Ang kaso nga lang ay sa round din na ito ay naalog ang ulo ng Afrikano matapos itong mapuruan sa kanyang sintido na dahilan upang siya ay matumba sa ibabaw ng lona. I think that was a shot that, and now Casimero looking for the finish. Can he get it here in the second round? Big shot, heavy onslaught, but Casimero looking for his opening. Micah's got to tie him up. He's got to survive. And now Casimero showboating a little bit, serve him well, but he jumps in with the right uppercut, but back comes Micah. Micah still. Micah is on skates right now. He needs to tie up Casimero and not try to go toe-to-toe with him. Back comes Casimero, but Micah literally on pure guts and determination, trying to keep himself up. I'm shocked that Micah has a taste of the canvas, and he does so. It is a push. And Micah's balance is just so off right now. Gave a long look at the Ghanaian, a right to... Bago matapos ang round na ito, ay tila ba nagdidelirio na sa sobrang pagkahilo itong Afrikano. Dahil nagawa pa niyang asarin si Casimero sa pamamagitan ng pagdiwal ng dila nito sa harap ng ating pambato. Micah sticks his tongue out and that ends. At sa sumunod na round ay dito na tuluyang tinapos ng ating kababayan ang laban. Matapos na saluhin nitong si Doc Micah ang dalawang rumaragasang uppercut mula dito kay Jonriel Casimero. It short circuits you, so it takes a little bit of a reaction for your legs to be ripped underneath you. He's loaded up on all of his punches now. Casimero with the right to the body. Jab by Micah. Still, I don't think has his legs totally underneath him. A left to the body, followed by a right. Steve Willis waits. One arm push-ups, wants to get more of a workout. Look at that finish from and Jonriel Casimero. Welcome to PBC, Casimero. And just that short, quick left hook threw off and pretty much finished the entire fight. It was just a matter of motor Sean Gibbons. I mean, just absolutely. And he just got percentage of 60%. Miguel, here's how the fight ended. Yeah, he hit him with a cut a bit, so he decided to give him the break to the round. But he knew, like you said, one or two big punches, and Willis was going to end it right there. Left uppercut, followed by a right. Steve Willis. And then he barely missed that second uppercut, but fortunately for him, Steve Willis was able to step in. And all of the shots, Micah really did a poor job at not trying to tie up Casimero in that. You're going to go toe-to-toe with a guy like Casimero and maybe into this fight with an unblemished record. You got to feel for Micah, but I'm sure he's young enough that he can get back to the top. If you're Casimero, ladies and gentlemen, we have the time of 54 seconds in round number 3. Our referee in charge, Steve Willis, he stops the contest, and the winner by way of technical knockout, and still the WBO Bantamweight Champion of the World, Jonriel Casimero. So yun lamang ang video natin sa araw na to. Mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat.